Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ngayon pong Huwebes na ito ay ating po pinaparangalan ang ating Santo Patron na si San Fernando. Kaya nga po ihilingin natin sa Diyos na sa lahat ng mga manggagawa, arkitektura at mga enenyero ay sila'y pagpalain ng ating Panginoong Jesucristo. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po muna natin ng ating mga nagawang pagkakasala. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan mong manahan sa mga may loobin tapat at maasahan, sa kagandahan loob mo kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Si Noe at ang kanyang mga anak ay pinagpala ng Diyos. Magkaroon kayo ng maraming anak at kalatan ninyo ang buong daigdig. Matatakot sa inyo ang lahat ng hayop, pati mga ibon, ang lahat ng gumagapang sa lupa at ang mga isda. Ang lahat ng ito'y inilalagay ko sa ilalim ng inyong kapangyarihan. Ibinibigay ko sa inyo ang mga hayop at ang mga halamang luntian upang maging pagkain ninyo. Isang bagay lamang ang hindi ninyo makakain, ang karneng hindi inalisan ng dugo na siyang sagisag ng buhay. Papatayin ang sino mang papatay sa inyo, maging ito'y hayop. Sisingilin ko ang sino mang taong papatay ng kanyang kapwa. Sino mang pumatay ng kanyang kapwa ay buhay ang bayad sa kanyang ginawa, sapagkat ang tao'y nilalang, nilikha ayon sa larawan ng Diyos na dakila. Magkaroon nga kayo ng maraming anak upang kalatan nila ang buong daigdig. Sinabi ng Diyos kay Noe at sa kanyang mga anak, Ako'y nakikipagtipan sa inyo ngayon, pati na sa inyong magiging mga anak, gayon din sa lahat ng bagay na may buhay sa paligid ninyo, mga ibon, maamot may ilap na hayop na kasama ninyo sa daong. Ito ang masasabi ko sa aking pakikipagtipan sa inyo. Kailanmay hindi ko nalilipulin sa pamamagitan ng baha ang lahat ng may buhay.
Wala ng baha nagugunaw sa daigdig. Sinabi pa ng Diyos, ito ang magiging palatandaan ng walang hanggang tipan na ginagawa ko sa inyo at sa lahat ng hayop. Palilitawin ko sa mga ulap ang aking bahaghari at iyan ang magiging tanda ng aking pakikipagtipan sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mula sa iyong luklukan, lahat ay iyong minamasdan. Mula sa iyong luklukan, lahat ay iyong minamasdan. Ang lahat ng bansa sa puon ay takot, maging mga hari sa buong sinukob. Kung iyong itayong pamuli ang Siyon, ika'y mahahayag doon, Panginoon, daing ng mahirap ay iyong diiringgin. Di mo tatanggihan ang kanilang daing. Mula sa iyong luklukan, lahat ay iyong minamasdan. Ito'y matititik upang matunghayan ng sunod na lahing di pa dumaratal. Ikaw nga, O Poon, ay papupurihan mula sa itaas, luklukan mong banal. Ang lahat sa lupa'y iyong minamasdan. Iyong dinirinig ang pagtataghuyan ng mga bilanggong, ang hatol ay ditay upang palayain sa hirap na taglay. Mula sa iyong luklukan, lahat ay iyong minamasdan. At ang mga anak ng iyong mga lingkod, mamumuhay namang panatag ang loob. Magiging matatag ang kanilang angkan. Sa pag-iingat mo sila ay tatagal. Ano pat ang iyong ngalay mahahayag? Sa Siyon, O Poon, ika'y ibabansag. Pag ang mga bansa ay nagsasama-sama sa banal na lungsod upang magsisamba. Mula sa iyong luklukan, lahat ay iyong minamasdan. Ang lahat po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus kasama ang kanyang mga alagad ay nagtungo sa mga nayon ng Cesarea, sakop ng Filipo. Samantalang sila naglalakbay, tinanong niya ang kanyang mga alagad, "Sino raw ako ayon sa mga tao?" Sumagot sila, "Ang sabi ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang isa kayo sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi niyo? Sino ako?" Tanong niya. "Kayo ang Kristo," tugon ni Pedro. "Huwag ninyong sasabihin kanino man kung sino ako." Mahigpit na utos niya sa kanila. Mula nooy pinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na ang anak ng tao ay dapat magbatan ng maraming hirap. Siya itatakwil ng matatanda ng bayan, ng mga punong serdote at ng mga eskriba at ipapapatay. Ngunit sa ikatlong araw ay muli siyang mabubuhay. Maliwanag na sinabi niya ito sa kanila. Kaya't niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at sinimulang pagsabihan. Ngunit humanap si Jesus sa kanyang mga alagad at pinagwikaan si Pedro, "Lumayo ka, Satanas!
ang iniisip mo ay hindi sa Diyos, kundi sa tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ang lahat po ay magsuko. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga din po, Father Chen. Marahil ang bawat isa dito ay may tinuturing na best friend. Siguro naman po lahat po tayo ay may best friend o yung pinagkakatiwalaan na nating tao. Dahil kapag tayo ay may best friend, alam natin ang kaniyang pagkatao. Dahil most of the time, kapag may kwento tayong nais ibahagi, tayo ay lumalapit agad sa ating best friend. Kaya nga po masasabi natin na sila yung pinagsasabihan natin ng mga sikreto. At tayo din bilang tao, tayo ay maglalapit sa pinagkakatiwalaan nating tao. At iyon yung tinuturing nating best friend. Yung pinaka-close friend natin. At dahil diyan, nakikilala natin ng lubusan ng isang tao sa ating pakikisama sa Kanya at pakipagdaumpalad. We know their life and emotion. Kaya marahil ganito din po ang nais malaman ni Jesus sa Kanyang mga lagad dahil sa mabuting balitang ating napakinggan, si Jesus ay nagtanong kung sino siya ayon sa mga tao. Ngunit yung mga tao na nakapalibot sa Kanya ay sinabing siya ay si San Juan Bautista daw. At ang ilan daw ay nagsasabing si Elias siya o ilan sa mga propetang pinadala ng Diyos. Ngunit nung tinanong naman ni Jesus ang mga alagad niyang lagi niya nakakasama, isa lamang ang sagot niya, partikular si Pedro. Ang sabi ni Pedro, kayo ang Kristo. Kung titingnan po natin, magkaiba ang sagot ng sambayanan na hindi nakakasama ni Jesus doon sa nakakasama ni Jesus na apostol. Hindi malinaw kung sino siya sa mga tao. Ngunit sa mga taong nakakasama niya 24/7, alam nila na si Kristo ang kasama nila. Kaya nga mga minamahal na kapatid sa panampalataya, dahil ganito ang sagot ng mga apostol at ni Pedro, ang tawag dito, meron silang personal encounter sa Diyos, lalo tigit kay Jesus. Kaya naman mga minamahal na kaibigan, ang hamon sa ating lahat na naririto sa umagang ito, dapat meron tayong personal encounter sa ating Panginoong Jesucristo. Kilala dapat natin siya na mas malalim. Hindi yung parang kilala natin siya dahil tayo ay may pangangailangan. Lagi lang tayong hihingi kapag kung yun ang ating pagkakilala sa Kanya. Dapat, mga minamahal na kaibigan, meron tayong personal encounter sa Kanya. Hindi lang dapat tayo yung pagkakilala sa Kanya, ay may kailangan tayo. Bagkus, dahil alam natin na siya ang Diyos, anak ng Diyos, at ating siyang minamahal. Kaya naman sa pagtanggap natin, mga minamahal na kaibigan, sa banal na katawan ni Kristo, sa anyo ng tinapay, dapat alam din natin na ang tinatanggap natin ay si Jesus. Hindi lang basta tinapay, bagkus siya ang ating Panginoong Diyos na nagbibigay buhay. Kaya naman ang hamon din sa atin ngayong umagang ito, everyday encounter sa ating Panginoong Jesucristo. Everyday nakapakikipagtagpo sa Kanya upang makilala natin siya ng lubusan at upang lalo natin malaman na siya ang Diyos na nagbibigay buhay, nagbibigay grasya sa bawat isa. Kaya nga mga kaibigan, kagaya ng isang best friend na close tayo sa Kanya, dapat ganito rin ang ating disposisyon. Kilala natin, handa tayo magbahagi sa Kanya upang lalo nating mapalalim ang ugnayan sa Kanya. Magsitayo na po tayo. Sa ating pagtitipon upang ipagdiwang ang misteryo ng ating kaligtasan,
Bumaling tayo ng may pananalig sa Diyos Ama at hilingin ang kanyang awa. Sa bawat tugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa, naway mapanatili ang simbahan sa pananampalataya ni San Pedro, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng mga Kristiyano, naway makasunod sa yapak ni Kristo sa pamamagitan ng pagtanggap ng kanilang krus araw-araw bilang pakikiisa sa pagdurusa ng ating Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nabibigatan at nahihirapan sa pagpapasa ng kanilang krus, naway makatagpo kay Kristo ng lakas at kaginhawahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway makita na tahib lamang ng krus ni Kristo ang kanilang karamdaman. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nauna na sa atin sa kabilang buhay, naway makita nila ang mananakop na nagpakasakit para sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makalangit na Ama, pakinggan mo ang panalangin ng iyong bayan at tulungan mo kaming yakapin araw-araw ang pagsubok ng aming krus. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo mga kapatid upang bagahay natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisayin at panibaguhin ng aming gaganaping paghahain. Kami naway itaguyod ng gagawin naming ito sa pagnanais naming sundin ang loob mo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ikinalulugod mong sa Kanya'y baguhing mabuti ang lahat at sa pamamagitan niya'y aming tinatanggap ang iyong abot-abot na kaloob at paglingap. Kahit na siya ay hindi naiibas sa iyo, minabuti niyang maging di rin naiibas sa mga tao. Hamak siyang tulad namin sa kamatayang totoo, nung inihahin niya ang sarili ng kami makasundo mo, kaya naman ang iyong dinadangal siya at iyong tinatampok upang sa lahat siya'y manguna. Ngayon nga'y lahat ng sa kanya'y nakikisa ay talagang magkakamit ng iyong buhay at ligaya. Kaya't kaisa ng mga anghel
na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinigtis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ng lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinihali namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at Mel Rey na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sa muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang lahat po ay magsitayo. Sa tagubili na kagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit
sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumain niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po sa inyo lahat. Ang lahat po ay magsiluhod. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo na po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagpagsalo mo sa banal ng pakikinabang, ay gawin mo laging manabik sa pagsaluhan ang kaloob mong ito sa aming ikabubuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang banal na pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Palapakan po natin ang Diyos.